yung tunay na pwede nating gawing basihan, yung pang-araw-araw na kinikilos natin at yung araw-araw na kung ano man yung mga nakapaligid sa atin ng mga ari-arian. Ito rin ay hindi ko rin alam kung hindi pa pinalabas sa isang estasyon ng telebisyon. Na kayo raw po ay nakatira sa isang eksklusibong subdivision. Tama po ba? Yes, Your Honor. Sino po ang may-ari ng bahay na tinitirahan ninyo sa subdivision na ito? Yung kapatid ko po, Your Honor, na loan niya po ito sa bank at sinupit po namin yun din sa DOJ. Na-loan po niya sa bank yung property. So yung kapatid niyo po, ang ibig sabihin nito ay may kakayanan na maging may-ari ng bahay na yon? Opo, Your Honor, kasi nung nag-apply po siya ng loan sa bank, in-approve po siya ng bank for that. Maaari na rin gawing basihan yon, pero ano ba talaga ang trabaho ng kapatid mo? Nung time na po na yon, siya may hawak ng family business namin, plus may dalawa po siyang trading business na existing at that time. Ano po ba yung family business ninyo? Meron po kaming gasoline station, meron po kaming water refilling station, meron po kaming resort operations, at saka meron po mga tinatanim na farming po yung dati. Yung gasoline station niyo po, nagsara na o bukas pa rin? Bukas pa rin po. Kaya bukas pa rin hanggang sa ngayon? Lumipat po kami na location. Pwede. Dahil nag-expire po yung contract namin dun sa dati. Ngayon gusto kong tanungin, alam ko ang kapatid mo ay isang pribadong mamamayan, subalit dahil nga siya nagpaparenta sa inyo, maaari po bang hingin sa inyo ang kanyang ITR? Para lang masigurado na talagang yung kinikita niya ay sapat para gawin ang amortisasyon dun sa sinasabi ninyong utang niya para dun sa bahay. Sasubmit po namin sa DOJ, Your Honor. Salamat. Ngayon, saan nakatira ang kapatid mo? Magalang po sa aming ancestral, siya po yung kasama ng mga magulang ko ngayon. So siya yung nakatira sa mga magulang niyo, tapos ikaw yung nakatira dito sa malaking bahay na ipinili niya dito sa subdivision dahil ikaw ang nasa Manila, ganun po ba? Opo. At ang nangyari po kasi noon, Your Honor, nung in-offer po yung property, nakita yung opportunity dahil ang ganda nung location, tapos ang ganda nung price, dahil nagmamadali po yung nagbebenta, dahil inabutan po, maliban sa inabutan ng crisis sa Amerika yung may-ari noon, nagkaroon po sila ng tragedy. Dalawa sa miyembro ng pamilya nila, inabutan na aksidente. So, talagang dapat to renta lang, magre-renta lang. And then eventually, nag-decide yung may-ari ng bahay na imbes na iparenta, ibenta. So, nung naging ganun yung transaction, nakita nung kapatid ko yung opportunity na maging isang investment opportunity dahil magagamit siya sa pag-roll out sa mga loan sa bangko. At sasabihin ko na rin po ngayon, Your Honor, yung pong bahay, which is, nung nabili niya is 12 million, nakalenta siya, nakapag-loan siya ng 8 million. Sa pag-roll out po na yun sa paggamit niya sa business, ngayon meron pa po yan na outstanding na loan na 9 dahil nga naro-roll out. So nagagamit na nagiging opportunity para ma-increase pa yung equity niya. Sige po, basta isumitin na lang yung ITR para masuri din mabuti yung kakayanan. Ngayon, kayo di ba nag-attend kayo ng mga klase sa UP? Kaya alam niyo na may patakaran ng UP para madetermina ang kakayanan ng isang individual. Kung sila ay magiging karapat-dapat sa isang socialized tuition. Kung ang UP ay nagiging mapagsuri, siguro tayo dapat din. Kaya po nabanggit ito sapagkat ito. Kung kayo ay nakatira sa isang bahay na gano'n, bagamat hindi ka nagbabayad ng renta or malaking renta dahil kapatid mo yon, ang pagmaintain ng bahay na yon ay ibang klase. Doon lamang sa utility bills, di ba, sa UP, hingan ka, pahinga ng electric bill ng mga magulang mo o kung ano, para makita talaga kung totoo ang isinasaad mong mga sinasabi. So, ang sweldo mo na nakalagay sa iyong ITR ay about 776,216. Tama po ba? Yes, A year. Yes, sir. So lumalabas na, pasensya na kasi kami na naman ganito na ng sweldo namin halos dito eh. Lumalabas na halos 63,000 ang sweldo mo buwan-buwan. Yes, sir. So,
Mga magkano ang kuryente binabayaran mo? Nasa... Misis ko kasi nagbabayad, Your Honor. I suppose it's in the range of 10, Parang 10, may... 11, something or something. Ilan po ang anak nyo? 4? Tatlo po yung nasa amin, Your Honor. 3, okay. Parang imposible kasi yung 10 dun sa ganung klaseng structure ha. Dun sa nakita ko, pasensya na pero mukhang kasing may dating yung bahay eh. Hindi naman basta-basta lang eh. Your Honor, At sa tingin ko, kung mga ganun lang, aba, eh, magre-reklamo ko sa Your meral ko, bakit ganun? Kung siguro po minsan may yung like yung mga lightings ko ng bahay, dahil yung kapatid ko rin nasa IT, ang ginawa niya nila yung mga economy saver lights. Last, Ganun na nga rin eh. plus yung pong asawa ko, dahil sa taga Pangasinan, naabutan wata ng kakuriputan ng Norte. Kalimitan ho, hindi naman po sa kalimitan. Ayaw niya na nakabukas sa mga ilaw. Mas gusto niya magkakasama kaming natutulog para tipid sa kuryente. Lahat ng pagtitipid naman ang ginagawa niya. At maswerte ka sa asawa mo. Napakahalaga yun. Ang tatay ko ay tiga Pangasinan din. Kaya kung kami ay nagtitipid, eh ganun din. Pero hindi pa rin ganun. Kahit nung nabubuhay siya na 10,000 o 11,000, ngayon, hindi mo na matandaan kung anong electric bill mo. Pero sa tingin ko, kadalasan sa mga kalalakihan, lalong-lalo na, kayo lang po ang nagtatrabaho. Hindi ba? Opo, Your Honor. Although, dapat alam mo yon. So, kahit nasa 63,000, kung 10,000 binabayaran mo sa kuryente, katulong pa, mga stickers pa sa kotse, gasolina pa, medyo mahirap nga, no? Mahirap intindihin. Ngayon, pasensya na, gusto ko lamang makita kasi ang consistency dito. Sa susunod, pinapaalala ko kasi sa'yo na pagkakataon mo nang ilabas ang lahat ng alam mo. Ngayon, ang pagkakaiba kasi nung mga iba na nauna na sa'yo mag-testify, eh merong mga pagkakasalang inaamin, kakulangan, at meron din pagsusole. Hindi ko sinasabing perpekto ang testimonya ni Ms. Tuason, pero siya mismo nagboluntaryong nagsabing magsusole ako. At sa tingin ko dapat ganun talaga ang maging ating kilos, lalo-lalo na pag tayo'y nagkamali. Ngayon, tatanungin ko naman si Mr. Luy. Dahil ilang beses na siyang dumalo dito sa pagdinig, naobserbahan ko na rin po ang inyong pagkilos. At ang pagkilos mo ngayon ay kakaiba sa noon. Ang tingin ko sa'yo, mas malungkot ka talaga ngayon eh. Parang mas mabigat ang dinadala mo. Ang kanyang testimonya ni Mr. Cunanan ay salungat dun sa iba mong testimonya. Gusto ko lang tanungin sa'yo, ikaw ay naninindigan pa rin sa iyong sinabi, hindi ba? Yes, Madam. Sinasabi ko po ang pawang katotohanan lamang po. At ako'y naniniwala rin.